Well, day by day, habang sinushoot namin yung pelikula, una-una, isip muna namin kung matatapos namin yung mga eksena. Hindi pa kami umaabot doon sa sana makapasok sa MMFF o kaya paano kaya tatanggapin ng mga taong to. Kasi ako naman personally parang gano'n na kung ano yung hinihingi ng eksena ng script mismo, ibigay mo muna. Ibigay mo sa pinaka-best that you can, parang gano'n. Para later yung pelikula na magsasalita para sa sarili niya. Parang gano'n. Pero of course, nung ginagawa yun, parang meron kaming tinatanim na pag-asa. Parang gano'n na sana makapasok siya sa sa MMFF. Pag nakapasok siya sa MMFF, another stage kasi yon. Sino-sino yung mga kasabay. Kasi ang dami nagpasa that time. So parang stage per stage yung naging namin na magmula doon sa paano namin ma-shoot yung buong pelikula day by day, tapos paano namin siya gagawin ng maayos. Yun kasi yung mga requirements syempre, na hindi lang siya basta matapos, parang gano'n. Tapos, dahil nga daming challenges dun sa paggawa ng pelikula, mas nakatutok kami dun sa, hindi siya maliliit na bagay, kundi yung mga immediate na mga bagay na nandoon. Like, paano namin aalagaan yung bata na artista namin, paano namin mag-create ka ng circle of safety in your group na nasa ibang lugar kami, kailangan safe yung lahat. Tapos, may aso kaming dala-dala, ang daming mga tapos may pagbabadya ng bagyo, yung mga ganon. So, mas inuna naming tapusin ng maayos bago namin inisip fully kung ipapasok ba siya o kung makakapasok o papasok ba siya dun sa MMFF. Kasi pare-pareho naman kami na parang ang gusto namin ay sana maayos muna yung buo bago natin siya ipakita dun sa ibang tao. Did it help na nakapasok kayo sa MMFF despite na ang dami nga akong nakalaban? And also, sa speech mo po ng nanalo, sobrang konti yung cinemas na nakuha. Sobra. Alam niyo yung kaya nung sa mga magtatanong mamaya kung ano naramdaman ko na nanalo ako ng Best Director. Hindi na masyadong ine-expect yung pagkapanalo sa totoong buhay. Kasi para sa akin, na-achieve ng pelikula ng sobra-sobra yung purpose niya kung bakit siya ginawa. Una-una, nung ginawa namin na parang, syempre nilalaban namin kasi unfair sa pelikula na hindi ka umasa na hindi siya makapasok ng MMFF. Kasi lahat kami, naniniwala kami dun sa ginawa namin, di ba? Tapos, umaasa kami na sana makapasok. Tapos nung nakapasok, kami, parang isang mahabang journey ng pakikipagbakbakan yung Firefly. So nung nakapasok ng ganyan, syempre sa part nila, lalo na dun sa prod, paano siya ipopromote? So ibang stage din yung ibang klase ng buhay din yung pagkuha, di ba? Kasi tapos pagkatapos nung nalaman namin, kukunti yung sinihan namin. So alam mo yon ng para kaming si Tonton na parang makakaabot ba kami sa isla ng Alitaptap or hindi. Yung parang ganon na kapag nagkakaroon ng barrier, nagkakaroon ng balakid, syempre normal lang naman, tao lang naman tayo, mawawalan ka ng parang mauupos ka konti, parang gano'n, pero lalaban ka pa rin, na parang hindi, kaya yan. Kasi nung kukunti yung sinihan, yun parang, yung mga pwede natin gawin? At yun pa yung isa sa mga nag-push ng sobrang saya na pakiramdam ko sa paggawa ng Firefly, yung buong experience na to. Kasi, alam mo yung mga yung mga nakilala ko, sa mga talks ko, kasi nagtutalk ako sa iba't ibang schools, parang gano'n. Tapos, may mga teachers, mga estudyante, tapos mga LGUs. Nung nag-start na sila, nangangalampag kami sa mga sinihan, di ba? Na parang sana madagdagan yung sinihan namin, bigyan nyo ng chance yung Firefly. Kasi naniniwala kami na once na napanood nyo to, magugustuhan nyo rin i-share ito sa ibang tao, which is nangyari nga. Tapos lahat ng mga taong yun, yung mga napagtukan ko dun sa Cordillera hanggang dun sa Palawan and all, sila, para silang mga troll. Na parang lahat sila nagpo-post na parang, eto yung hashtag na gagamitin, tapos tinatag nila ako. Doon pa lang, nag-iba na yung pakiramdam na shit, ang dami nagmamahal sa akin. Sabi ko nga, ba't ang dami mong minions online? Tapos, ang dami. Na parang naging celebrity account. Naging community na siya in a way na
kapag may mga sinihan na, uy, wala kayong poster dito, nalalaman namin. Kasi ito yung mga tao na di ko alam, natutuwa sila, nakasama sila dun sa paglalakbay ng pelikula. Parang gano'n. Tapos, wait, ano na yung question? Nawala ako. Ito yun. After nun, dumami yung mga sinihan. Tapos, first day, ang daming sold out. Tuwang-tuwa kami. Tapos second day, dahil marami sold out, dumami yung sinihan. Tapos nung nanalo pa, that's another one. Natapos namin yung pelikula, nakapasok sa MMFF, dumami yung sinihan, nanalo. Recoup! Tapos, I think naibalik naman yung pera. Tapos, gustong-gusto ng mga tao. Hanggang ngayon, may mga lumalabas pa rin ng mga reviews. Kasi napapanood pa rin nila. Sobra-sobra yung naibalik. Sobra-sobra yung nagawa ng Firefly. Tapos, kayo nung nanalo doon sa MIFF, sobrang bonus yun. Sa totoong buhay. Na hindi ko na ngayon na-expect. Kaya sabi ko, totoo ba? Pero, thankful ako. Kasi una-una, nung nalaman ko na nanalo si Alex, sobrang saya ko. Kasi yun yung isa sa mga wish ko nung ginawa ko yung pelikula Na parang, sana, parang laging ganun Kasi kung ano man yung achievement ng artista o ng actor namin, it feels like kasama ako Kaya nung nanalo yung Bagets, parang ganun nanalo si Alex. Tapos, ay bongga. Parang, nung nanalo ako na best director sa MIFF, sobra-sobra na yun. Parang, hindi ko alam kung paano ko pa yung maibabalik ulit. Siguro bawi sa next pelikula. Tama. Gawin na natin. Walang galing. Bakit po English yung Firefly? Kasi maganda naman yung salita, pero pwede din yung salita sa people. Actually po, ano kasi parang marami rin kaming iterations of the title na naisip. Pero ang title kasi ng libro na isusulat ni Anthony Alvaro, ng character ni Dingdong in the film is Ang Matapang na Alitaktak or The Brave Firefly, which was the first title of the film. Tapos, internally, we refer to it as Firefly as the internal nickname namin sa film. Pero sa amin, it grew on us. I don't know, parang feeling namin it's easy to remember, it's one word, easy to say, and then parang No need for translation na rin. Parang yun na siya. Kasi yun na yung tinatawag sa kanya. So wala po siyang mahiwaga at malalim na dahilan. But it was just, meron pang ganun sa isa ng mga itaktak, ang matapang na itaktak, the Brave Firefly. Pero kami internally sa production, wala pa siya talaga, hindi siya announced. Firefly talaga yung tawag namin. And then, dinalagay ko na sa later version sa script, Firefly na lang. Tapos parang lahat ng makakita, ay, ang ganda naman niya. Yeah. Firefly, parang masarap sabihin, masarap naman pakinggan. Mas mabilis matandaan. Tapos, sabi, ayun na, ilaban din natin yung title na yun. So, ayun. Practical reason. Yeah. May bonus.